Elizabeth's POV. Hey, are you okay? Biglang tayo ni Enzo at hinaplos ang likod ko. I'm okay. Saad ko habang uubo-ubo at pasimple kong hinawi ang kamay niya sa likod ko. I'm sorry, mukhang di ka nasanay na pinupuri kita. Ikaw ba, kamusta ka na? Pag-iiba ko ng usapan at kita kong may gumuhit na lungkot sa mga mata ng lalaki. Ito, hindi na katulad nung kasama pa kita. Kaya mo ba ako inayang magkape para pag-usapan to? Seryosong tanong ko. No, I did not mean to bring up the topic. Yumuko ako at tumikim saka ko siya muling tiningnan. I'm happy with my husband, happy and contented. Yun na lang ang sinabi ko para lang tumigil si Enzo sa pag-ungkat ng nakaraan namin. I know, I can see it. By the way, kamusta na pala ang company ninyo? Sino nang nagmamanage? Ang asawa ko. Ang sagot ko na ikinabigla ng lalaki. Your husband? We still owned our company. Si Hector lang ang namamahala dahil yun ang gusto ng mga magulang ko at ayaw na rin naman akong pagtrabahuhin ng asawa ko kaya naman napagdesisyon na naming ipahandle sa kanya. Paliwanag ko na tila nauunawaan na nito. Kung sa bagay wala rin namang aasahan kay Eleanor dahil mas priority niya ang career niya at kahit man ako ang asawa mo, hindi rin kita pagtatrabahuhin at baka may umagaw pa sa'yo. Saad nito? Ikaw ba? Kamusta ng career mo? Piloto ka na ba? O sisa ako naman kay Enzo? Tumawa lang to ng pagak at umiling. Nauwi ako sa pagiging businessman. Hindi ako natuloy sa pagpipiloto. Nag-change career ako. Wala rin kasi magmamanage ng business ng pamilya. Sagot nito na ikinatango-tango ko. Sayang naman, pangarap mo pa man din ang makalipad. Pwede pa naman akong magpiloto kung gugustuhin ko. I have my license. Pero saka na siguro dahil masyado pa akong abala sa Ventera Corp at sa personal kong buhay. Gagawin ko na lang siguro siyang libangan soon. Taray naman, gagawin mo na lang libangan ng pagpipiloto mo? Wala ganun talaga. Libang-libang na lang kapag wala nang magawa sa pera. Yabang mo pa rin. Sita ko sa kanya na ikinahalakak ng lalaki. Para namang di ka na nasanay sa akin. Saad nito habang tatawa-tawa pa rin. By the way, my girlfriend ka na ba? Bakit di ka pa nag-aasawa? Lagpas ka na ata sa kalendaryo. 32 ka na, hindi ba? Wala Wala kasi ako makitang kagaya mo, Elizabeth. Di naman nag-e-expire ang similya kaya ayos lang kahit anong edad pa ako mag-asawa. Ayoko naman kay Eleanor kahit kamukha mo siya. Ilang beses na rin siyang natikman ng asawa mo noon Bigla akong nanlamig sa huling sinabi ni Enzo. How did he know? Alam mo, paano? Hindi makapaniwalang tanong ko ngunit ginawaran niya lang ako na nakakalokong isip. Tell me, how did you know? Sa pagkakataong to may kalakasan na ang boses ko. Easy. Noon ko pa alam because I saw them once having lovemaking on the couch. So I bet may relasyon sila. Sa pagkakatanda ko that time, wala ang mga magulang mo dahil nag-out of the country business trip sila. At balak sana kitang bisitahin sa bahay niyo ang kaso, late ko na nalaman na kasama ka pala sa business trip nila. Kaya nagawa ng kakambal mo ang hilig niya. Mahabang sabit ni Enzo na naghatid ng panlalamig sa akin. Nakita ka ba nila? Umiling ito. No, umalis din ako agad pagkakita kong busy sila sa ginagawang kababalaghan. Di na ako gumawa ng ingay at ang nakakatuwa pa nito nakasalubong kong isa sa mga maid ninyo galing sa papamalengke at sa kanya ko nga nalaman na wala ka pala sa bahay. Hindi ko na siya pinigilang pumasok sa bahay nyo. Hinayaan kong makita si Eleanor at Hector. Simula nung di ko na nakita pa ang maid nyong yun sa bahay ninyo. Hula ko binayaran na lang ng kakambal mo para manahimik. Paglalahad niya. Hindi ko alam na alam mo, Enzo. Mabuti hindi mo inakalang ako yun. Saad ko na ikinailing lang nito. Alam ko kung sino si Elizabeth at sino si Eleanor. Madaling malaman dahil malagatas ang kutis mo at ang sa kakambal mo naman may pagkatan ng konti. Hindi ko alam ang sasabihin. Saad ko kaya nakapangalumbaba si Enzo at tinitigan ako. Kaya ngayon tatanungin kita. Bakit mo pinakasalan si Hector kahit na alam mong may relasyon sila ni Eleanor noon? Huli ko na kasing nalaman na may relasyon sila. Nalaman ko na mismong kasal namin at huli na para umatras pa ako. Alam mong arranged marriage ang naging kasal namin ni Hector at ako ang napiling pakasalan. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit nga akong pinili ni Hector. Sagot ko kasabay ng paniningkit ng mga mata ng lalaki. Pesting lalaking yan. Paano niya kaya nagawang sumakop ng magkapatid? Obviously, ilan lang tayong may alam sa naging relasyon nila. Dahil kung nalaman ng mga magulang mo to, sigurado, hindi ka nila papayagan para ipakasal pa sa lalaking yun.
Komento nito na ikinabuntong hininga ko na lamang. Umasta ka na lang na wala kang alam. Ano pa nga ba, nakalipas na yon at tuloy na rin para bawiin pa kita. Maya-maya ay napadako ang tingin ko sa phone kong nakapatong sa lamesa nang mag-ring ito. Kita kong tumatawag si Hector. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Enzo habang nakatingin din sa screen ng phone ko pero umiling ako. Hayaan mo siyang tumawag. Sagot ko sabay irap. By the way, Elizabeth, I have to go. May meeting pa nga pala ako sa isang importanteng tao. Tarantang sambit ni Enzo at agad na tumayo. Sige, kailangan ko na rin umuwi. Malapit nang mag-lunch. Saad ko at tumayo na rin. Lumapit ito sa akin at ginawaran niya ako ng hagkan sa pisngi. Bye for now, Elizabeth. Sigurado kong magkikita pa tayo ulit. Nakangiting paalam ni Enzo sa akin at nagmamadali na itong lumabas ng coffee shop. Maya-maya muli na namang tumunog ang phone ko at nakitang tumatawag ulit ang asawa ko. Siguradong mainit na ang ulo niya kaya sinagot ko na, "Where are you?" Galit na sigaw nito mula sa kabilang linya. Sa coffee shop, tipid kong sagot. Go home and we will talk later when I get home. Galit nitong utos buhat ng malakas at malagong niyang boses narinig kong dumadagundong sa loob ng bahay. Okay, binabaan ko na siya ng linya. Lumabas na ako ng coffee shop at tumungo sa parking at sumakay na ng sasakyan ko. Walang kalahating oras nakauwi na ako agad sa bahay. Nakita ko malinis na ang living room at mukhang umalis na rin si Hector para makipag-meeting. Umakyat ako sa silid namin at pasalampak na nahiga sa kama. Habang nagmumuni-muni, bigla ako nakaramdam ng antok kasabay ng paghikab, kaya isinubsob ko ang aking mukha sa unan at akmang makakatulog na sana ako nang may mag-doorbell sa labas ng gate, kaya inis akong napabangon. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa labas ng gate at pagbukas ko, nakangiting mukha ni Eleanor ang bumungad sa akin. Hi, twin sis! Magiliw niyang bati sa akin. Ikaw pala, tuloy ka! Kagad na kaming dumiretso sa sala. What brought you here? Tanong ko at nakita ko siya, nagbubuklat ng mga wedding photo album naming mag-asawa. Anong pakiramdam, Elizabeth, na maging asawa ng isang Hector Ignacio? Out of nowhere nitong tanong na ikinakunot ng noo ko. Why? Kita kong sinara ni Eleanor ang photo album na hawak at saka humarap sa akin. Curious lang. By the way, forget it. Kaya nga pala ako nandito para makausap ka. About what? Umirap lang si Eleanor. About surrogacy. Tungkol pa ba saan? You know sis, baka kasi mamaya, kumbinsin ka ni Hector na wag na ituloy ang surrogacy at please, wag kang papayag na hindi ituloy. Saad nito na tila may pakiusap sa huli. Tuloy ang surrogacy, paniniguro ko. Takot ko lang na iwan ako ng asawa ko. God, basta kahit ano pang sabihin niya sa'yo, wag kang papayag na hindi ituloy. Do you understand, my twin sister? Yes. You don't have to order me around, saad ko sa kanya. Minsan hindi ko talaga gusto ang pagiging bossy ni Eleanor na hindi pa rin pala nawawala dito. Sa kabilang banda, galit at padabog na umuwi si Hector ng bahay. Wala pa yatang 2 oras nang makaalis ako kanina ay nakabalik na ito agad. Sakto naman kaalis lang din ni Eleanor dahil napatagal ang kwentuhan namin tungkol sa kung ano-anong bagay. Ang paalam mo mamimili ka lang, pero malalaman ko nakipagkita ka sa lalaki? Galit na tanong ni Hector sa akin nang makapasok na ito ng silid namin. He was just a friend, nauutal kong depensa. Kita ko ang labis itong pagngangalit sa akin, kaya napaatras ako dahil sa unti-unti nitong paglapit. Nilokob ako ng takot dahil ngayon ko lang siya nakita na ganito ang aura. A friend or an ex? May diin itong pagtatama which caught me off guard. What should I say now? Inaasahan ko nang malalaman to ni Hector dahil marami siyang mga mata sa paligid. Ngunit hindi ko naman inaasahang magagalit ito ng ganito. Akala ko magiging ayos lang sa kanya kahit na sino pang kasama ko dahil sa pag-aakala na wala naman itong pakialam. Inaya niya lang akong mag-coffee nang di sinasadya, magkita kami sa figurine shop. Paliwanag ko na ikinatangis nito at nagulat ako nang hablutin niya ang braso ko at hawakan na mahigpit, dahilan para masaktan ako. You're hurting me, Hector? Utal kong sambit, ngunit mas hinigpitan niya pang lalo at hinablot pa ang isa kong braso. Yes, masasaktan ka talaga. Sigaw nito at nagulat ako sa sumunod na nangyari
Nang isang malakas sa sampal ang ginawad ni Hector sa kanang pisngi ko, kasabay ng pagbitaw niya sa akin dahilan para sumubsob ako sa sahig. Ito ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Tulala ako kasabay ng pagdaloy ng mga luha sa pisngi ko. He hit me. He slapped me hard. Nag-angat ako ng tingin sa kanya ngunit mas nasaktan ako sa nakitang reaksyon niya. Parang hindi man lang ito nagsisising pinagbuhatan niya ako ng kamay. Napaatras muli ako nang lumapit to sa akin habang nagangalit pa rin ang mga mata na mas kinakabakong lalo dahil baka sampalin niya ako ulit. Nang tuluyan na tong makalapit, pumantay siya sa akin at marahas na hinawakan ang pangako. I feel like it's going to break my jaw kaya mas lalo kong naiyak. You forced me to do this, Elizabeth. Ang ayoko sa lahat yung niloloko ako. Hindi kita niloloko, Hector. Kahit hirap akong magsalita dahil hawak niya ang pangako, sinikap ko pa rin depensahan ng sarili ko. Bakit ka nakipagkita sa ex mo kung ganon? Anong ginawa niyo after mag-coffee? Nag-hotel? No, hindi ako ganyan. Hirap kong saad dahil mas sinigpitan niya pang lalo ang hawak sa pangako. Pero ganon na lang ang gulat ko nang muli niya akong padapuan ng malakas sa sampal, dahilan para literal nang sumubsob ang mukha ko sa malamig na sahig. Doon ko na nga hindi napigilan ang malakas na paghikbi ko. Hindi ko lubos maisip na magagawa niyang gawin to sa akin. Wala akong asawang maharot at salawahan. Mark that on your head, huh? Gigil nitong saad, sabay hawak sa leg ko para itingala ako sa kanya. Huwag mo nang uuliting makipagkita sa ibang lalaki dahil hindi lang yan ang kaya kong gawin, Elizabeth, naiintindihan mo? Dagdag ni Hector na ikinatango ko na lang. Maya-maya humiwalay na ito at malamig ang mga mata na tumitig sa akin. Mali ka nang iniisip, Hector. Umiiyak kong saad, ngunit sininghalan niya lang ako. May asawa ka, Elizabeth. Hindi man lang ba sumagi sa'yo kung nung iisipin ang mararamdaman mo kapag nalaman kong may kasama kang ibang lalaki? I am trying my best to be a good and loving husband for you. Pero itong mga gantong bagay hindi ko kayang palagpasin. Nagsiselos ba ito? O pakiramdam niya na aapakan lang ang pagkalalaki niya? I'm sorry, hindi na mauulit? Hindi na talaga mauulit dahil from now on, hindi ka nalalabas ng bahay. Dito ka lang at hindi ka lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Saad ni Hector at tumayo na ito. Am I not allowed to go outside? But, no more buts, Elizabeth. Baka hindi na naman ako makapagpigil at masakta na naman kita. Alam mong simula pa noon, ayoko nang nasasaktan ka but this time, sinagad mo ko kaya pasensyahan tayo. Hindi ako hihingi ng tawad sa pananakit ko sa'yo because I know you deserve it. I hope you learned your lesson. Napayoko na lamang ako habang patuloy sa pagtulo ang mga luha ko. He is now hurting me emotionally and physically. Naramdaman ko ang paghawak ni Hector sa braso ko, ngunit hindi ganon kahigpit at magaan niya akong itinayo. Napatingala ako dahilan para magtama ang mga mata namin. Ang akala ko, wala ka ng pakialam kasi hindi ba, pinagtutulakan mo na ako palayo sa'yo. At nasabi mo sa akin o isang beses tayong mag-uusap na humanap na ako ng iba? Bakit ngayon nagkaganito ka na? Lakas loob kong tanong na ikinadilim ng mukha nito. So ginawa mo nga talaga? Naghanap ka nga talaga, Elizabeth? No, what I mean is, hindi ko inaasahan na ganito ang magiging reaksyon mo dahil sa pag-aakala kong walang pakialam sa akin kahit pa sinong kasama ko. Paglilinaw ko rito. Do you really think na wala talaga akong pakialam? Siguro naman malinaw na sa'yo kung meron nga ba o wala. Saad niya na ikinatigil ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman sa sinabi ni Hector. I'm sorry, hinging tawad ko. Kahit alam ko sa sarili kong wala naman akong ginawang masama. You should be, because it was your fault. Binitawan niya na ako na ikinatalsik ko sa kama. He's still mad at me. Napayuko na lang ako dahil sa labis na sama ng loob. Wala naman akong masamang ginagawa, pero ako yung nasasaktan. Ako yung pinagbuhatan ng kamay at inaakosahang ng lalaki. Kahit di naman ako ganong klase ng babae, even he knows that I am stick to him. Alam mo, ikaw lang lalaki sa buhay ko. Dapat lang, Elizabeth. Dapat lang. Huwag mo kong pag-isipan na masama, please. Enzo and I are just like civil friends now. Enough, Elizabeth. I don't want to hear any man's name from your damn mouth. Sigaw niya na ikinapitlag ko. Okay. Pagsuko ko at hindi na lang ako muling nagsalita pa.
Maya-maya, sabay kaming napadako sa phone kong nakapatong sa side table ng kama nang magring iyon. Akbang dadamputin ko sana to nang unahan ako ni Hector at siya na ang sumagot ng tawag. Hindi ko nakita kung sinong nasa caller ID. Hello, who's this? Tanong ni Hector sa kabilang linya, buhat ng malalim niyang boses at niloudspeak ito, sabay tinapat sa akin ang speaker ng phone ko. Oh hi, can I speak with Elizabeth? Nanlaki ang mga mata ko, nang boses ng lalaki ang sumagot at wari ko, boses ito ni Enzo. Sa pagkakatanda ko, hindi ko naman ibinigay ang numero ko sa kanya, kaya paano to nakatawag? Muli akong kinabahan nang unti-unting lumapit sa akin si Hector at ramdam na ramdam ko ang muli nitong pagtatangis ng bagang. What do you want from my wife? Tanong nito na mas lalong nagkatid ng kaba sa akin. I just want to say na bibisita ako tomorrow sa parents niya at itatanong ko lang kung anong gustong pasalubong nila. Sagot ni Enzo na ikinawang ng bibig ko at siya namang paniningkit ng mga mata ni Hector. My wife isn't here. Ini-off na nito ang tawag at nagulat ako nang ibato niya ang phone ko sa dingding dahilan para masira ito. So, you really want a rough day with me, Elizabeth? Tanong ni Hector na ikinaatras ko sa kama at sunod-sunod na umiling sa labis sa takot sa maaari niya pang gawin sa akin. Pasakal niya akong hinawakan sa leeg na ikinapula ng mukha ko. Hindi ko lubos maisip na ito si Hector, ang asawa ko. Hindi ko na siya makilala dahil sa labis niyang pagiging bayolente. Hector, I can't breathe. Nahihirapan kong usal sa kanya habang nagsusumamo akong nakatingin sa mga mata nito na nag-aapoy ngayon sa galit. This is so wrong. This is your consequences of messing with me, Elizabeth. You're flirting with your ex behind my back. Nagawa niya pa talagang tumawag sa'yo at balak bumisita sa bahay ng mga magulang mo. Ginagawa mo ba akong baliw, Elizabeth? Mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa leeg ko. And I start to squeeze my throat at konti na lang malalagotan na ako ng hininga nang pahagis niya akong binitawan at ibinato sa sahig na nagdulot ng ingay. Namilipit akong napagulang padapa dahil sa sakit. Habol ang hininga ko kasabay ng sunod-sunod kong pag-ubo para sumagap ng hangin. Malakas akong napahikbi habang nanatiling nakasalampak ang nanghihina kong katawan sa sahig. Ang akala ko tapos na nang mapasigaw ako dahil sa marahas niyang hinawakan ang bato ko at sa pilitang tiningala sa kanya. Hector, please, let me go. Hindi ko na kaya pang pananakit mo. Pakiusap ko ngunit marahas niya lang akong iniharap sa kanya. Give me one valid reason to stop. Saka lang ako titigil? Anito. Wala akong ibang lalaki. Maniwala ka sa akin. Mali ang iniisip mo. Ayoko na iwan mo ko. Kaya bakit ako gagawa ng ikahihiwalay natin? Please, Hector. Believe me. Fine. Reason accepted? Saan dito at binitawan niya na ako saka siya tumayo. Nakahinga na ako ng maayos nang bigla na siyang dumistansya mula sa akin. Sa tingin mo magkakatroma ako sa ginawa niyang pananakit? This is traumatizing. I won't apologize for what I did, Elizabeth. At wag na wag mo nang uulitin makipagkita sa kahit na sinong lalaki dahil hindi ako mangingiming saktan ka ulit. Madiin itong sambit at naramdaman ko ang paghakpan niya palabas ng silid. I don't understand you, Hector. You pushing me away. But also you want to keep me only by yourself? Nangihina akong napatayo at pumasok ng banyo. Humarap ako sa malaking wall mirror at mas lalo akong nahabag sa nakita kong itsura ko. I have bruise marks on both my arms, purple fingers, marks on both my cheeks and a large hand bruise on my neck. Hinagod ko ang mahaba kong buhok habang wala akong tigil sa pag-iyak at tinanggal ang suot kong sunny dress. Tumapat ako sa shower, hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa bawat himaymay ng katawan ko. I'm feeling abused and punished because of wrong accusations. Paano kaya kung nakita niya pa kaming eksaktong magkausap sa coffee shop? Baka napas lang na ako ni Hector kung nagkataon. Kung pumayag na lang akong hiwalayan niya ako, kung hindi pa kami magkakaanak. Kesa naman ganito ang pagtrato niya sa akin dahil hindi ito tumatanggap ng paniwanag. Mahal na mahal ko si Hector pero mali ito. Kahit mag-asawa kami, wala pa rin siyang karapatan na saktan ako. Kanina halos hindi ko na siya makilala at hindi ko makitang siya ang Hector na nakilala ko noon. He became an abusive husband in just one snap. Agad ko namang tinapos ang pagdigo ko at siniguradong malinis na to. Kaagad na rin akong nagbihis. Lumabas na ako ng banyo, diretso higa sa kama.
Silubsob ko ang mukha ko sa unan at mariing pumikit hanggang sa hindi ko namalayan nakatulog na ako. Hector's POV. Habang natutulog si Elizabeth, pumasok si Hector sa kanilang silid at naabutan niyang mahimbing daw natutulog habang nakadapa at nakatagilid ang mukha sa unan. Ngayon siya nakaramdam ng labis na awa at pagkahabag sa asawa niya ngayon. Bakas ang labis na lungkot sa mukha ni Elizabeth dahil sa ginawa niyang pananakit dito kanina. Kahit siya hindi rin makapaniwala sa sariling nagawa niya na pagbuhatan ito ng kamay. Naupo siya sa tabi ni Elizabeth. Masuyo niyang hinaplos ang buhok nito. I'm sorry. Naluluhang hingi niya ng tawad sa natutulog na asawa. Sabay ginawaran to ng marahang hagkan sa noo. Nilukob ako ng sobrang selos at di ko naasahang mararamdaman ko sa iyo sa kauna-unahang pagkakataon, dagdag ko. Napagtanto kong mali ang ginawa niyang pananakit dito. Hindi palagay ang loob niyang makita tong takot na takot sa kanya at ayaw siyang mahawakan. Pagising nito, babawi siya rito, ngunit di pa rin magbabago ang desisyon niya na huwag tong palabasin ng bahay dahil baka kapag nakita niya na may kasama itong iba ay hindi na naman niya makontrol ang sarili. Ilang sandali pa nagdesisyon na siyang tumayo para hayaan tong makapagpahinga. Alam niya masakit ang buo nitong katawan, ngunit ang nakaagaw ng pansin niya ay ang magkabilang pisngi nito na may bakat ng kanyang mga daliri. Pati na ang leeg nitong mayroong bakas ng malaking kamay. Mas lalo siyang nilakob ng konsensya at awa para sa asawa. Hindi niya matanggap na siya ang may gawa nito. Ang makinis at maputi nitong balat na ngayon ay puro pasana. Ang sabi niya sa sarili noon kahit kailan hindi niya to sasaktan, ngunit sinakop siya ng matinding selos. Tumalikod na siya dahil ayaw niya nang tingnan pa ito, kaya tumungo na siya sa pintuan. At lumabas na. Pumasok siya sa kanyang study room, pumasok sa isa pang pinto kung saan siya lamang ang pupwedeng pumasok. It's a CCTV room. Dito niya napapanood kung anong ginagawa ng asawa niya sa buong maghapon sa bawat sulok ng bahay at kung sino mga taong pinapapasok nito habang wala siya. He started to play the CCTV record sa ganap sa buong maghapon at gano'n na lamang ang pangungunot ng noon niya na makita niya si Eleanor na bumisita pala kanina. Pinakinggan niya ang buong pag-uusap ng dalawa at naikayom niya ang kamao nang marinig kung paanong manipulahin ni Eleanor ang asawa niya. Eleanor is too desperate. She was convincing Elizabeth na ituloy ang surrogacy which makes him mad again. But this time, hindi na sa asawa niya, kundi sa kakambal nito. Eleanor, you're really getting into my nerves.